Maglalabas na ebidensya sa Senador Antonio Trillanes IV na kumita raw ang mga binay ng milyon-milyong piso sa di umano'y Ghost Senior Citizens na Makati. Itinanggi naman ni Vice President Jejomar Binay na pinagkakitaan nila ang mga proyekto para sa mga senior citizen ng lungsod. Samantala, kinumpirma naman ni Senador Bongbong Marcos na nakikipag-usap siya kay Binay tungkol sa eleksyon 2016. May report si JP Soriano. Nakihalubilo si Vice President Jejomar Binay sa mga Davaoenyo ngayong araw. Kumain sa isang karinderya at sa isang food court sa isang mall. Kinamusta rin niya ang ilang senior citizens sa ilang barangay. Sabi ni Binay, siya raw ang nanguna sa pagbibigay ng mga mahalagang benepisyo na tinatamasa raw ng mga senior citizens ng Makati. Pangako niya, mas malaking benepisyo raw ang matatanggap nila kung siya ang maging Pangulo. Pero sa pagpapatuloy bukas ang Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing tungkol sa mga umano'y anomalyang kinasangkutan ng Vice Presidente, maglalabas daw ng pruweba sa Senador Antonio Trillanes IV na halos kalahati ng mga matatandang binibigyan ng benepisyo ng Makati ay mga ghost senior citizens. Ito po yung mga hindi totoong mga tao, mga hindi eligible na senior citizens or yung iba patay na tumatanggap pa rin ng mga benepisyo hanggang sa nung bago sila umalis sa Makati. Yung cake, yung cash benefits, pati yung sa medicine at iba pa. Ang total ko, total mo yung nakukulimbat na pera dito aabot sa mahigit na 100 milyong piso. Maghaharap daw si Trillanes ng mga witness at maglalabas ng mga dokumento para patunayan ito. Pero mariing itinanggi ni Binay ang alegasyon ni Trillanes na kumita sila dito. May proseso yan. Hindi naman porque ikaw senior citizen, okay ka na. Mag-a-apply ka pa. Tapos pagka binibigay ang benefits, personal ka pumupunta. Ang sabi pa ni Binay, kung meron mang ghost senior citizen sa Makati, kanila itong aaksyonan. Libo-libo yung aming senior citizen. Kung totoo, ituro mo lamang para ho aming maimbestigahan kung paano ang nangyari o amin mabawi ho yung kanyang senior citizen card. Well, talang kampo ni Binay kay Trillanes, dapat daw ipaliwanag ng senador ang pagkuha niya ng mga overpriced consultants kasama ang kanya mismong kapatid. 55 daw silang lahat na binayaran ni Trillanes ng kabuuang 7.5 million pesos, mahigit doble umano ng nakalaan para sa mga consultants. Sagot ni Trillanes, wala raw irregularidad sa paggastos niya ng pondo at ang kanyang kapatid daw ay naging kinatawan niya sa mga confidential na pulong. It's just a hot job, it's a propaganda operation na I believe makikita naman ng taong bayan. Sa patuloy na pag-iikot ni Binay, marami ang nagtatanong kung sino ang kanyang kukuning running mate para sa 2016. Kinumpirma na Senador Bongbong Marcos na nakikipag-usap siya kay Binay pero wala pa raw konkretong detalye sa ngayon. We are continuing to discuss as individuals and as members of our parties about what the role we will play is in the next in the 2016 elections. But all of the things that you are asking about, we have not yet decided. JP Soriano, GMA News.